Nangangamba ang mga guro, guidance counselors at netizens sa nakatakdang pagpapatupad ng National Simultaneous School Safety Drill on Active Attack Incidents ng Department of Education. Sinabi ni Philippine Guidance and Counseling Association Regional President Karel Kawili na bagamat mahalaga ang kahandaan, lumalabas sa pag-aaral na ang hyper-realistic simulation ay hindi nakakatulong sa kaligtasan dahil nagdudulot ito ng psychological trauma at takot sa mga mag-aaral. Sabi naman ni Lovelia Magwad, principal ng Buhayan Elementary School sa Mlangco, Tabato, ang hirap ng pagpapatupad ng 23 scene drill sa mga maliliit na bata kung saan tanong kung sino ang gaganap na attacker na may dalang baril o itak at kung paano maiiwasang hindi matakot ang mga mag-aaral nang hindi gumagamit ng totoong puwersa o kulang sa pagsasanay na tauhan. Umaayon din ang iba't ibang sektor sa social media na pwedeng magdulot ng pagkalito ang pagsasanay kapag nagkaroon ng totoong banta, bukod pa sa kakulungan ng tao ng Philippine National Police upang sabay-sabay na magabayan ang lahat ng paaralan sa buong bansa. Dahil dito, isinusulong ng marami na unahin muna ang orientation, panunood ng educational video, at pagsasanay ng mga guro bago ang aktwal na pagsasagawa ng simulation exercise sa loob ng silid-aralan. Matatanda ang ipinagpaliban ang simulation exercise na nakatakdasan ng gawin ngayong August 25 at inilipat sa September 3, 2026 dahil sa hindi pa maayos na lagay ng panahon sa ibang mga lugar ng bansa. Cherry May Tapia, NDBC Bida Balita.